Yes na yes, impeach si BBM. Mukhang pera, pati sinatambat mga congressman. Ulitin nga natin. Ayan, no? So ngayon darating ang eleksyon, sino ang sino susuportahan ninyo? Yun, good day guys, ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. And maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa Daddy Bean channel. And meron tayong bagong video sa BFix. And maraming salamat din po sa mga nanonood sa isa pa nating channel. And meron tayong tampok ngayon. And ito yung senatorial lineup ni PBBM na hindi mo alam kung ba't nagkaganon. Di ba? Bakit nagkaganon? Kasi mabuti pa yung hindi naman hiwalayan yun yung kay Pilmar and kay Andy. Bakit natin na-mention yung tungkol do sa hiwalayan daw ni Andy at ni Pilmar na perfect family na nakikita natin? Kasi merong something din dito sa lineup o senatorial lineup ni PBBM. Kasi mabuti pa itong relationship ni Andy, no? Ay naayos na. Mabuti pa ito dahil mabilis na naayos. Pero bakit dito sa senatorial lineup ni PBBM bakit nandito si Madam Senator Amy Marcos? Kita nyo ba yan? Bakit nandito si Madam Amy Marcos kung nakikita natin noon na sinusuportahan niya si Sara Duterte sa kanyang pinagdaraanan noong mga nakaraan? Mag-iisip kayo, ito ba ay espiya sa mga Duterte o ngayon ay espiya siya ng mga Duterte dito sa kampo ni PBBM? Hindi natin alam kung ano yung pwedeng isipin ng mga tao dito. Pero sa akin, siguro ito ay isang since kapatid niya ito, no, sinasabi naman niya, nakita natin, nabasa natin na hindi naman siya wala siyang problema kay PBBM. Ang pagkakaalam ko ay meron siyang issue dun sa asawa ni PBBM, sa kanyang hipag. Pero nga naman, no, ang isang iisipin ng mga tao, kung itong si Senator Amy ay talagang nasa kampo ng mga Duterte, sana dun siya sumama sa lineup ng senatorial candidates ng mga Duterte, diba? Pero gaya ng sinasabi niya, wala naman daw siyang problema kay PBBM. So I think nandun pa rin siya sa kampo ni PBBM dahil syempre nandun yung mga kababayan niya, mga Ilocano, diba? Hindi siya pababayaan ng mga yan. And may mga nabasa tayo dito na parang sinasabi nila na nandyan daw yung mga kandidato na balimbing. Ito sa komento, sinasabi dito na nandyan lahat ng mga balimbing. Sabi ni Benji Ocampo Manes. And sabi ni Teresa Trindade, nandiyan si Bong Revilla. Tingnan nga natin. Ayan, oh, nagbubudos na naman. Ulitin nga natin. Ayan, no? Yan yung signature moves niya, di ba? Talaga naman, no? Tumitira na naman si Idol. And ewan ko. So ito pala yung mga lineup niya, no? Nandito si Manny Pacquiao, yung iba pang mga dating senador, may mga re-electionist, no? And si Ping Lacson kasama, no? Si Lito Lapid. And nakikita natin na itong darating na eleksyon, mukhang ito'y battle ng mga Duterte versus kampo ng mga Marcos. So yung dating magkakampi nung nakarang eleksyon ay magiging matinding magkalaban. Bakit? Dahil dito sa nangyayaring sabi nga nila, kahit hindi naman ganun katindi yung threat ng impeachment kay VP Sara, pero ang gusto ng mga Duterte ay mapaupo yung kanilang mga kandidato para naman maisalba itong karir ni VP Sara. Kasi sa oras na na-impeach si VP Sara dito sa darating na impeachment trial,
hindi na siya makakakandidato. Isa pa naman siya sa pinakamatitinding alas, o isa siya sa mga pinakamatinding alas ng mga Duterte na pwedeng sabihin na natin, pwede siyang sumunod na maging presidente nitong bansa natin. Pero mawawala yun kung may impeach si BP Sara dito sa darating na trial. So ano kaya mangyayari sa mga susunod na buwan sa kampanya? Magiging toxic ba? O magiging mas toxic ba ito kaysa dun sa nakarang election? Kasi yung nakarang election natin sobrang toxic nun. Nakikita natin na itong darating na election pwedeng mas toxic pa, no? Dahil ang daming gustong makialam dito sa mangyayaring sagupaan ng dalawang persang ito. And nakita ko rin ito si Ping Lacson sa isang interview. Ayan din si Erwin Tulfo. Akala ko hindi na to kakandidatong muli, pero nakita ko sa interview ni, kung hindi nagkakamali, sa ABS-CBN yata yun, sinabi niya na parang pangit din naman yung sobrang pahinga, kasi stagnant siya eh. Pakiramdam niya kailangan ulit niyang buhayin yung kanyang I think meron pa rin siya nun eh, na namimiss siguro niya yung pagiging isang senador. And dito si Nancy Binay ba yan? Oo, Nancy Binay, oo. And ito guys, merong isang nakita akong post mula kay Estoria Pinas. I think isa ito sa mga unofficial survey na makikita natin, kasi ang daming nag-reply dito na tinitingnan kung gaano pa kaganda ang o katiwala ang mga tao dito kay President Bongbong Marcos. Although hindi tayo bias, alam ninyo na hindi ako bias dito, no? Ang nakikita natin dito ay pwedeng marami din ang hindi natutuwa sa ginagawa ni PBBM. So ito yung mga comments guys, and titingnan natin yung mga top comments. So dito sabi ni RSDA, hindi lang impeach PBBM, firing squad sa lahat ng magnanakaw sa pera ng bayan. Uso pa ba yan? Makalumang ano yun, yung firing squad. So dito nakikita natin na galit itong si RSDA kasi gusto niyang ipa-firing squad si PBBM. Sabi naman ng iba, tingnan natin yung mga reply. Agree, baka wala ng kumandidato. Totoo, kapag pinapa-firing squad ang mga naglulokong kandidato, wala nang kakandidato. Unahin niyo muna si Sara. Iba yung komento dito, no? Marami ring ayaw kay BP Sara. So dito natin nakikita na hati ang opinion ng mga tao. Impeach na yan, sabi ni Wads TV. Patalsigin sa pwesto, wala nang puwang ang Marcos sa gobyerno. Ang sigaw ng mamamayan, resign. Dapat na isa lang dyan din sa impeachment proceeding si Romualdez Saldico. Si Romualdez, hindi lang impeachment ang ang napipinto sa kanya. Meron siyang criminal case guys, graft. So graft and falsification. So ibig sabihin criminal cases yan na pwedeng makapagpakulong sa kanya. Samantalang kay BP Sara guys, hindi naman siya makukulong dun kung sakaling may impeach siya, di ba? Resign BBM, sabi ni SM Oray. No more impeachment para wala ng gastos. Totoo rin yan, kasi kung dalawang impeachment ang kakaharapin natin, sayang ang pera, di ba? Hindi naman siguro basta sa magre-resign din si PBBM. Meron pa siyang 3 taon, di ba? Halos 3 taon. So medyo malabo yung magre-resign, no? Yes na yes po, gulo ang dala niya sa ating bansa, sabi ni Mayra Ferrer. Big yes, walang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Mayra Agrabiador. Mirna, big yes, walang pagmamahal sa bansang Pilipinas, lalong nagpapahirap sa bawat Pilipino. Hindi ko alam, pero syempre sa panahon ngayon mas maraming Pilipino nagsasabi na mahirap sila, no? Malaking porsyento. Yes na yes, impeach si BBM, mukhang pera, pati sinatambat mga congressman, sabi ni Copis Katie etc. Bakit ganun, no? Parang
Oo. Maraming tao rin nakakakita nun na bakit may mga kakaibang galaw sa gobyerno natin ngayon. Kagaya niyan, sinasabi nila na most corrupt budget, 'di ba? In the history of the Philippines. Impeach Bongbong Marcos. So ang dami dito, puro impeach, no? Francis Coladaga, Siljan Surfender. Dapat si PBM ang ma-impeach, hindi si BP Sara, sabi ni Serlia Montenegro. Ang daming ano dito. Ayan, kita nyo. Yes, oo. So sa dami ng comment dito, mukhang pakiramdam ko pantay yung laban dito, pagdating sa suporta. At itong darating na eleksyon, hati ang mga tao, guys. Yun ang nakikita natin. Nakakalito kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta. And dito naman makikita natin yung senatorial candidates na mga Duterte, which is ito yung tinatawag nila na maisog Senate Slate 2025. So ibig sabihin, kumakandidatong muli si President Rodrigo Duterte bilang senador, kasama si Sebastian Duterte Baste, Paulo Duterte, no? Vic Rodriguez, isa yan sa mga nakikita natin na si Atty. Vic Rodriguez talagang pero ang alam ko talagang makamarkos ito dati, pero dahil may issue sila, parang nai-ignore siya ni PBBM. Yun yung narinig ko na parang nakita ko siya sa interview na sinasabi nagsasabi siya na magkasama kami noon ni PBBM sa hirap at sa hirap. Sinamahan ko siya habang nandun siya sa ilalim, pero ngayon nasa ibabaw siya, parang pinapabayaan niya ako. Parang ganun. Parang hindi niya ako napapansin. Parang nagtampo siya. Ganun. Si Trixie Cruz Angeles, si Atty. Trixie Cruz Angeles, Atty. Harry Roque. Ito rin si Salpanelo, Atty. Salpanelo. Kasama pa rin re-electionist si Senator Ronald De La Rosa and Rodante Marcoleta. So solid din itong lineup ng mga Duterte, So ngayon darating ang election, sino ang sino susuportahan ninyo? Parang dito sa kampo ni PBBM, parang ang daming mga sikat na personalidad. Although dun sa kampo ng mga Duterte, marami rin kilalang kilala rin yung karamihan dun. Marami ring matitinding panlaban dun, pero ito yung matindi, si Senator Bong Revilla, ewan ko, pero hindi ako pag sa akin parang ewan ko, may appeal pa ba si Bong Revilla sa mga tao? Ito si Senator Ping Lacson, isa ito sa mga respetado pagdating sa mga kandidatong ito. Matindi yung paninindigan nito. Pero isa sa mga masasabi natin, mas maganda na kunin niyo yung mga kandidato na alam natin na may malasakit talaga, at hindi yung mga kandidato na sikat lang. Hindi yung masasabi natin na kayang-kayang gawin yung trabaho at walang kinikilingan. Isa yan sa mga qualities ng mga senador, at isa pa yung mga ramdam ang taong bayan. Hindi yung iniintindi lang yung kanilang sariling kapakanan. So yun guys, tingnan na lang natin yung mga susunod na kabanata sa mga susunod na buwan, dahil nagsisimula na ang campaign ng mga kandidato. Kahapon nagsimula ng maglagay ng mga banners na mga tarpaulin. Nakita ko nga nung 10 pa lang may inilalagay na. Gabi yata yun kung di nagkakamali. Pero early campaign yata, hindi ko na lang pinicturean kasi tanghali pa lang ng Agis naglagay na sila dun di ba bawal yan? Pero yan na natin yun. Kilala ko yung kandidato, nakikita ko siya parati dito sa Kagawad yata. At makikita natin na magsisimula ng magbangayan. Hindi. Magsisimula ng
magbigay ng mga plataforma itong mga kandidatong ito, at maririnig na naman natin yung mga typical na speech. Maganda rin panoorin yung mga debate. Maganda rin panoorin yung mga debate nila sa mga programa na sa mga telebisyon, ganyan. Makikita natin yan sa social media, and magtatagisan itong mga kandidatong ito, at alam natin na magpapatalbogan ito at maglalabasan ng kanilang mga, hindi basta-basta labasan ng alas ito, pag minsan maglalabas din sila ng baho ng mga kalaban nila. So yan kasi yung politika, no? Kaya mahirap dito sa politika pero yan yung yan yung passion nila. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Pumiling mabuti, magsuring mabuti sa mga iboboto nating mga kandidato. Oof.